Wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Yes, ma'am. Wala po kayo sinabi, ma'am. Yes, napaka-klaro nun na hindi ko siya wala ko sinabi kahapon na BBM resign. Yes, Hindi ko yan wala po kayong sinabi ever sinabi na Sir, let her speak, please. wala ko sinasabi ever na magdapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. So yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Oh, isang case yun, isang case. Hindi ko alam namin, galing na siya sa grocery. Kasi meron silang allow sila ng grocery. Dito dumating na rin yung vaccine. Sir, bawal kasi pagbibigay ng pagkain. So, pwede siyang magluto. I-encourage ko sa kanina. Sabi ko, magluto na lang. I cannot even boil water. Nasa news kahapon, naghanap doon ng rice. Yes, pwede naman magluto. Sige lang, dahan-dahanin ko lang. And yung crush Unfortunately, ma'am, sila lang din yung pwede magluto ng pagkain nila. Naku, ma'am, ano, Pwede ko siya yes. And he said na sabi ko, maraming tao sa labas, nag-aantay. So, kami lagi na he said na ang message ko ay, if you are angry, you are allowed to say all kinds of anything. That is BP, may hiling ba si PRD, BP? Malalapit na yung birthday. Wala, sir. Wala man siyang nasabi kanina. And yung discussion lang namin is ng mga damit niya, pinadala, tapos sinart out ko yan, inayos ko, and then pinadala namin dito sa loob. Hanggat na daw yun, kahapon, umaga. Ngayong, Monday pa lang ngayon, ngayong umaga, natanggap na yung umaga, at i-deliver sa kanya na siya. Sawa naman. That is good. Computer, ma'am, supposedly dapat sa loob. Ang problem is, hindi siya marunong mag-operate. Oh my God, wow, ano mo. God will provide pa rin. Ayaw niya. And then, I was asking him, magsulat daw po. Sabi ko, magsulat ka na lang ng libro, and then when you get out, you'll set it and make money out of it. He said na, I'm too old and want to write a book. And then, sabi ko sa kanya, si Rizal, alam mo yung matapos mo. And then, ang sagot niya sa akin was, ano bang edad ni Rizal na nagsilat siya? Ano ma'am, yung recorder ba? Tapos sasabihin niyo yung Natupad na ang pangarap ng kaibigan kong yun ang kanilang ipinunta dito. Tinanggihan ng Amsterdam. Dito daw sila kay Digong. Yeah, kita naman yan eh.
yan, ganon, at wala ng program, para hindi na tayo kailangan makaalam ba? Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's not birthday. You can gather kung ano yung grupo ninyo, ano yung magsama, kung ano yung grupo nila, kung ano yung magsama. And then, mag-ano na lang, table po ang pagalingan na mas pagpasasakan ng sinabihan ko sila ma'am, sabi ko, just let me know kung anong plans ninyo, anong gusto ninyo gawin. Kasi sa 28 naman, ang nakaschedule na bumisita is yung sister ko si Veronica. Whatever it is you want to do. That I dahil limited na ang time ito Live tayo lahat. wala ako schedule sa kanya sa Friday. Kasi allowed lang siya one lawyer visit, and then one family visit after the long wala akong yes. Wala ako, binigay ko lang ako ng schedule na kay Christian ko at Veronica. Pag-usapan naman namin yun, we all agreed na ganun yung gagawin sa kanila lahat habang sila ay nandito dahil limited yung taon nila. You're so kind. You're so kind. Okay lang ma'am, because wala. So ayun mga kababayan, muli po tayong magre-react po dito sa isang interview ni VP Sara. Dito po yan sa The Hague, the Netherlands. Okay, so nasabi nga po ni VP Sara na wala po siyang sinabi, no? Kinlear niya po ito sa isang interview sa SMNI. At mga napanood din natin dito sa mga kaibigan nating mga vloggers at magiging sa mga supporters na nakakuha po nung video clip na yon, na wala po siyang sinasabi na pinagre-resign niya po si BBM sa pagkapresidente, no? At ito po yung ayon sa mga kumakalat na balita sa social media na pinagre-resign niya daw po si BBM ni VP Sara, no? Kaya may ilang katanungan sa kanya during that interview na tinanong. At ito naman ay pinabulauan na ni VP Sara, no, na wala po siyang sinabing ganun. At kung meron man, mga kababayan, yun yung sa taong bayan, kumbaga, na sinasabi niya na kung gusto niyong pag-resignin si BBM, ano ba yung mga grounds or ano ba yung mga dahilan kung bakit gusto niyong pag-resignin yung tao? Yun yung parang gusto niyang sabihin. Parang ano yung dahilan bakit gusto niyong mag-resign yung tao? So, bukod dito sa naging interview niya sa ating mga supporters, ilang mga vloggers, at sa mainstream media, ayan, nandiyan si Maris Umali, reporter po yan ng GMA, na nagbahagi din po siya ng kalagayan ng kanyang ama na si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, no, sa loob ng kulungan, na yun nga, mahilig nga sa coke itong kanyang tatay. Kaya naman yun yung isa sa mga nag-i-interview dyan. At yung yung sitwasyon po ni dating Pangulong Duterte sa loob ay ibinahagi din po ni VP Sara. So ay mga kababayan, ano ba yung magiging komento ninyo dito sa ating ipinalabas? Ito ay short clip lamang po dito kay Senator Robin Padilla sa kanyang Facebook page live.
So, ayan, comment down below kung ano yung mga opinion ninyo tungkol dito no, sa inyong napanood. At kung meron pa ba kayong mga insights, pag-usapan po natin yan sa comment section. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.